Muling nagsasagawa ng resupply mission ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa West Philippine Sea. Sa pagkakataong ito, muling binuntutan ng mga barko ng China ang mga barko ng Pilipinas. 3 beses rin tinutukan ng laser ang eroplano ng BFAR. Si Ryan Lesigue sa report. Para mas mapaigting pa ang presensya ng Pilipinas sa West Philippine Sea, muling nagsagawa ng Domain Awareness Flight ang eroplano ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Kasama ang PTV News, unang isinagawa ang routine patrol sa bahagi ng Pag-asa Island nitong Setyembre 26. Pero hindi pa man tuluyang nakakalayo ang aming sinasakyang eroplano ng BFAR, agad na sumulpot ang 2 barko ng China. Una dito ang Chinese Coast Guard na may bow number 5202. Kasunod lamang nito ang barkong pangdigma ng China o ang kanilang People's Liberation Army Navy o PLAN sa layong 25 nautical miles mula sa coastline ng Palawan. Nasa 15 nautical miles lamang mula sa coastline ng Palawan yung ating layo, pero ilang barko na ng China yung namataan kasabay sa isinasagawang maritime patrol ng BFAR. Kasama dyan yung isang barko ng CCG at isang warship ng China. Kinabukasan, Setyembre 27, muling itinuloy ng BFAR ang maritime patrol. Pasado alas 7 ng umaga, umalis ang maliit na eroplano ng BFAR mula sa mainland Palawan, lulan pa rin ang PTV News. Iroquois Reef at Hasa-Hasa Shoal naman ang target sa araw na ito. Pero sa layong 30 nautical miles mula sa coastline ng Palawan, muling namataan ang CCG 5202 at Plan 551. Naka-line formation ang mga ito na tila hindi na rin umaalis sa lugar. You are inside the exclusive economic zone of the Republic of the Philippines at just 30 nautical miles west of the Palawan mainland. What is your intention inside the Philippine exclusive economic zone? Nagpadala ng radio challenge ang eroplano ng BFAR pero walang tugon dito ang mga barko ng China. Pasado alas 8 ng umaga nang marating ng eroplano ng BFAR ang Iroquois Reef. Dito tumambad ang mahigit 20 Chinese militia vessel at isang barkong pandigma ng China. Napapalibutan at tila ba pinagmamasdan ang bawat galaw ng BRP Dato Bangkao at BRP Dato Pagbuaya ng BFAR na nagsasagawa ng resupply sa mga mangingisdang Pinoy. Pangalawang araw na itong isinasagawa nating maritime patrol, lulan itong BFAR plane, at nandito tayo ngayon sa bahagi ng Iroquois Reef kung saan nandito din yung 2 barko ng BFAR, at sa mga oras na ito ay tuloy yung kanilang pamamahagi ng krudo, at habang isinasagawa nila yan ay pinapalibutan sila ng hindi mabilang na Chinese militia vessel, at bukod sa mga Chinese militia vessel na nakapaligid sa kanila ay nandito rin hindi kalayuan yung isang warship ng China. Pero sa kabila ng hindi mabilang na mga barko ng China ay tuloy pa rin itong isinasagawang pamamahagi ng krudo ng BFAR ship doon sa mga mangingisdang nandito sa bahaging ito. Ang Iroquois Reef ay nasa bahagi ng southern end ng Recto Bank na pinaniniwala ang maraming deposito ng langis. Pasado alas 12 naman nang marating ng BFAR plane ang bahagi ng Hasa-Hasa Shoal kung saan magsasagawa rin ng resupply mission ang 2 pang barko ng BFAR na BRP Dato Roma Penet at BRP Dato Daradapit. Pero kung sa Iroquois Reef ay pinapalibutan lang ng mga barko ng China ang maliit na barko ng Pilipinas, iba naman ang sitwasyon sa Hasa-Hasa Shoal dahil tila nakikipagpatintero ang mga barko ng Pilipinas sa mga barkong pandigma ng China. 10 nautical miles yung ating layo mula sa Hasa-Hasa Shoal na destinasyon ng ating maritime patrol at ng resupply mission ng 2 pang barko ng BFAR. Pero sa ngayon, eto, makikita nyo, pinubuntutan yung 2 barko ng BFAR ng missile ship ng China. 3 missile ship yan na pilit na humahabol doon sa barko ng Pilipinas. At bukod dyan ay meron pang isang Chinese Coast Guard na humahabol din sa 2 barko ng BFAR. Tinantanan lamang ang mga barko ng BFAR matapos mag-radio challenge ang BFAR plane na aming sinasakyan. Pero hindi lamang ang mga barko ng BFAR ang pinagdiskitahan ng missile ship ng China. 3 beses din kasi nitong tinira ng laser ang BFAR plane kung saan lulan ang PTV News. Navy vessel, you are endangering our safety. Do not fire laser on our aircraft. Ayon naman sa isang security analyst, nakakaalarma at unexpected ang ginawa ng mga missile ship ng China. Pagpapakita daw ito ng lakas at ngipin ng China. Tingin ko isang provocation ito at yung
pagle-laser nila sa mga eroplano natin, hindi lang ginagawa sa atin ito, kundi ginagawa rin ito sa mga malalaking bansa katulad ng Australia, US, at nakita natin na yung ganitong mga gray zone tactics nila, ginagawa pa rin nila sa atin. Halimbawa na lamang yung tapon ng mga flares nila doon sa Himpapawid. Hindi bago ito na ginagawa. But at the same time, of course, patuloy pa rin natin nakikita yung gray zone tactics nila. It could be possible na ito yung way nila para itaboy tayo doon sa sarili nating teritoryo. Hindi rin daw dapat dinotolerate ang mga pangaharas ng China dahil magre-resulta ito sa paglala ng girian sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Pagpapadala nila ng missile ship dito sa West Philippine Sea, hindi natin dinotolerate ito, hindi katanggap-tanggap ito. Dahil naniniwala tayo sa karagatan natin dapat mas manaig yung rules-based order, and at the same time maraming mga civilian na dumadaan at kinakailangan dito sa ating sariling karagatan, at kinakailangan ay proteksyonan natin ito at huwag matakot ang mga tao. Ang National Maritime Council o NMC naman, sinabing iligal ang presensya at paghabol sa mga barko ng Pilipinas na nagsasagawa lamang ng humanitarian mission. Yung missile kasi isang capability nila na of course mas mabilis yan, no? Tsaka naka-aim yan. Pero I doubt naman na gagamitin nila sa civilian yon. Pananakot lang yan, intimidation their part. So yung ginagawa nila doon, more na parang tinataboy nila, no? Gusto nilang sabihin amin ito na hindi naman totoo. Tayo lang may karapatan na mapatrolya doon. Tayo lang karapatan na maglayag doon sa lugar na yon. Samantala, kita rin ang mga naglalakihang gusali at iba pang istruktura sa Subi Reef. Kumpulan naman ng mga barko at airstrip ang kita mula sa Mischief Reef. Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.